Hi guys, what's up and welcome to my channel. It's Tutor right here at sa araw na ito ay meron na naman tayong bagong lesson about Microsoft Office Excel. So kung ikaw ay isang estudyante o ikaw ay isang empleyado na may kinalaman sa Microsoft Excel, ang iyong ginagawa araw-araw para sa iyo to. Especially kung ikaw ay isang teacher dahil yung example natin ay isang e-class record kung paano natin siya i-print na mas maganda yung kanyang output. Okay? So kung bago ka sa channel nito, please don't forget to hit that like button, follow button or anong button meron dyan, ikaw lang bahala. And let's proceed. So Microsoft Excel page layout. So the objectives for this lesson are the following: identify page layout and explore the different tool groups under page layout menu tab, such as page setup, scale to fit, sheet options, themes, and arrange. So according to thoughtco.com, page layout in graphic design, it refers to the process of placing and arranging text, images, and graphics on a software page to produce documents such as newsletters, brochures, and books to attract readership to a website. So, in simple terms, no, kasi yung definition na naibigay is about the layout on a website. So, ita-transfer lang natin sa hard copy. So, in simple terms, it shows how the page would look like on a printed page. So, here are the things that you can see under page layout menu tab. So we have here the themes, page setup, scale to fit, sheet options, arrange. So you can explore all the tools under this menu tab for more practice, and hands-on activity enhances learning at your own pace and your most comfortable time. So at any time kung meron kayong computers, kayong internet, mas madali yung matutunan talaga. So let's start. Alright, so mag-start na tayo ngayon sa ating Windows tutorial. Sa ating tutorial sa page layout na ito. So, kung inyong makikita, by default, ito yung itsura ng ating e-class record. Maraming empty spaces kasi nga maraming empty na rows dyan kasi walang data. So, paalala lang, yung mga data na makikita nyo dito sa e-class record na ito ay pawang katang isip lamang. Kung sakaling nagkataon na nandyan ang iyong pangalan at saka mga data and everything, ito ay hindi sinasadya. So, ipagpasensya nyo na. So, ngayon, papakita natin kung paano natin mas madaling ma-manage ito, at especially sa ating print layout. Kasi nga, kapag meron kayong e-class record katulad nito, tsaka ipiprint natin, no? Dito, saan ba yung print dito? Ito. So, makikita natin yung print preview. Ito yung magiging output ng kanyang print ng ating e-class record. So, hindi siya masyadong maintindihan kasi nga watak-watak yung data natin dito. So, yung gagawin lang natin una guys is to explore ng ating page layout at i-apply natin yung mga tools dyan. So, mag-start muna tayo sa ating margins, orientation, size, and dun. Napakarami nung na-mention ko, pero yung una is talaga yung size. So, para nga magagawa natin yung mga multiple functionalities ng settings natin, punta tayo sa page layout, dito sa page setup na dialog box. So, yung page natin, punta tayo dito sa options. Kung makikita nyo guys, Epson L360 yung printer ko dito. So, maaring sa inyong end dyan ay mag-iiba. Punta lang natin yung document size and piliin yung user-defined. Kasi nga, 13 inches yung ating gagamitin para sa print output, yung long band paper natin. Huwag kayong pumili ng legal na preset kasi nga 14 inches yon. Maaring magka-problema kayo sa output ng inyong ipiprint. So, yun. Set lang sa inch and then 8.5 by 13 inches yung user-defined. Click OK. Siyempre, kasi okay ka na. And sa orientation, dapat landscape kasi mas malawak yung columns na masasakop niya. And then, sa margins natin, pwedeng 0.5 or 0.25. So, sa akin, okay na ito. And, dyan na siya. Just to double check lang. Okay, and then press OK lang. Yun. So, kung pupuntahan natin yung print preview, okay, dito. So, makikita natin na merong 8 sheets ng bond paper yan. So, yung gagawin natin is, una, kasi nga, hindi natin kakailanganin to, yung mga empty spaces,
i-highlight lang natin. Pagkatapos ay, teka muna, bago nga pala i-highlight, i-make sure ha, sa mga baguhan. So, i-position natin yung mouse pointer natin dito para ganito yung itsura ng arrow key natin. And then, i-highlight or i-drag pababa. Okay? Huwag ganito. So, dapat ganito. And then, press and hold and highlight. Press and hold, highlight to select the empty rows. Then, dito rin, right-click and hide. Okay? So, pag na-hide na natin, hindi na yan makikita yung mga rows na walang data. So, hindi sila nawala actually. Naitago lang. Kung makikita nyo, 30, pumunta 62 sa row number dito. Okay, the same is true with the other part here. Highlight the empty rows. Okay, and then right-click and then hide. Huwag nyo i-delete, hide lang. Kasi magagamit pa yan in the future. So, yun. Kung titingnan natin sa pagpiprint is meron na lang 4 na pages. Okay, ng ating e-class record. So, yung gagawin natin dito is para ma-ensure na yung area lang yung mapiprint natin is i-highlight natin ang lahat ng parts kung saan gusto nating ma-include sa ating print. So, pagkatapos na highlight yan or na-select, punta sa print area. So, select lang natin yung print area at yun na yun. And, pagkatapos nyan is select natin dito from scale to fit. Ang width natin ay gagawin nating 1 page. Okay? At yung height, gagawin nating 2 pages. Okay? Para na mas maganda siya tingnan at mas maayos ang tingnan. So, kung ating ipiprint preview yan, so ito yung lalabas. Yan. Okay? So, di ba? 2 pages na lang. Kaya lang, yung problema natin dito sa second page is walang header. Hindi natin makikita kung ano ba to, first, second, third. So, okay lang yan kung magaling ka mag-memorize. Pero kung hindi, kakailanganin mo itong technique na ito. So, ito yung tinatawag nating print titles. So, yung gagawin lang natin is check yung ating rows to repeat at the top or i-select natin. So, kindly click here and then select these parts. Yan, highlight lang. And then, press OK. So, kung nyo makikita sa print preview natin, ito na siya yung kalalabasan niya. Yan, ang second page natin, meron ng header. So, first page at second page, meron na silang header. Kaya lang, makikita naman natin na marami pang spaces dito sa second page. At yung ibang female ay makikita natin sa first page. So, wag mabahala. Ang gagawin lang natin is, punta tayo dito, i-click yung first column, first row, kung saan nagsa-start yung female. And then, punta tayo sa breaks. And then, select insert page break. And you will see na ito na yung kalalabasan niya. Alright? So, bakit hindi pa siya lumabas yung page break? Magaling na tanong yan sa sarili ko. Okay? Baka kayo nagtanong rin, bakit hindi na separate? Kasi nga, ito siya. Sa scale to fit, yung 2 pages, gagawin nating automatic. Yan. Kung i-check na natin, ito yung lalabas. Charan, male, and second, female. So, yun lang. Pwede ka na mag-print and then organized ang output ng iyong print. Yun sa page layout na part natin. Okay, so kung ating i-discuss yung ibang parts pa dito guys, dito sa page setup or page layout, pwede rin. Kaya lang malimit itong ginagamit. So katulad nito sa arrange, kung meron tayong mga objects dito, katulad nito. So meron tayong 2 objects, sabihin natin mga pictures na naisama sa ating document. So ito yung send backward. Yan. Pag send backward, mas nauna na ang DepEd na logo kaysa sa seal. So, kung i-bring forward naman natin, yan yung mangyayari. Okay? So, mukhang nag-interchange. So, Control Z lang natin. Okay. So, yun. So, yung mga themes guys, para yan sa mga fonts, hindi natin masyadong ginagamit yan, especially sa mga work na ganito.
and also background kung meron kayong gagawin or idadagdag. Scale to fit, nakita nyo naman kung paano siya gamitin. Sheet options, yung kung gusto mong i-print ang headings or kung gusto mong i-print pati grid lines. Yun. Kasi yung mga grid lines dyan, no? So for example ganito, ito yung mga grid lines, yung mga boxes na hindi nasasama sa print kasi guide lang yan. So yan. O yan guys, yung ating makikita dyan. Okay? So, kung meron kayong mga katanungan, huwag mahiyang magtanong sa pamamagitan ng paglagay ninyong comment sa comment sections natin. At yun lang guys, yung ating lesson for today. Meron lang tayong plus points na para sa ating tutorial na kung saan kung namomroblema ka na sa tuwing pumupunta ka sa rightmost column is nawawala yung sa left dyan, no? Dito natin yan makikita sa ating view na tab. So, iselect lang ito, yung first data, and punta sa view, and ito, freeze panes. Para sa tuwing pumunta ka kahit sa napakalayo ng column, nandyan pa rin yung names, pinaka mababa or malayo ng row, nandyan pa rin yung mga heading. So, yun guys. So, maraming salamat sa panonood at huwag na mahiyang i-share sa inyong mga kasama guys.